morning. Hi, Fritz. You look so handsome today, Fritz. Kakapasok pa lamang ni Fritz sa campus ay puno na ang tenga niya sa mga paghanga mula sa kapwa niya estudyante. Pogi talaga ni Fritz, no? Matalino pa. Pati sa hallway ng Hospitality Management Building ay hindi nawala ang mga salita patungkol sa kanya. Morning, bro. Bati ng mga kaklase niya pagpasok niya sa kanilang room. Excuse me, guys. Natigil ang pag-uusap nilang lahat nang pumunta sa harapan ang kanilang class president. This month ay may magaganap na booth contest in every department at sabi ng head president sa meeting ay gagawa sila ng isang organization sa bawat section dito sa HM. One representative every room. Also, bawal na ako dahil marami akong inaasikaso. So, who's willing to sacrifice? Maririnig ang mahinang pagtawa ng mga estudyante. Walang ni isa ang nagtaas ng kamay dahil para sa kanila, dagdag problema lamang ang mga ganoong activity sa busy nilang buhay. No one? Then I will choose somebody. Akmang pipili sana ang kanilang classroom president nang isang kamay ang nagtaas. Hiyawan ang naganap sa buong room nang malaman nila kung sino iyon. Go, Fritz! Tumayo sa pagkakaupo si Fritz at nakangiting hinarap ang class president. I will volunteer. Naghiyawan ang kanyang mga kaklase. Everyone, quiet please. Tumahimik muna kayo. I need to ask something kay Fritz. Do you think you can handle it? Kasi marami ka ng extracurricular na sinalihan this year, Fritz. Mahirap na, matambakan ka. Kaya ko naman, Miss Press. Tsaka wala namang willing. Kaya ako na lang. Idol talaga kita, Fritz. Salamat, Fritz. We love you. Everyone, quiet. Okay, choice mo naman yan. Basta good luck na lang, ilagay mo na lang ang full name mo rito at social media account para ma-add ka nila sa kanilang group chat. Salamat pre ha, niligtas mo kami sa kalbaryo kanina. Nagtawanan ang ibang kasamahan ni Fritz. Kasalukuyan silang nasa cafeteria ng kanilang paaralan para bumili ng makakain. Expect ko na talagang walang mag-volunteer, lalo na at malapit na ang finals. Oo pero paano ka? Kakayanin mo yun? Binaba ni Fritz ang hawak niyang canned juice at tumingin sa mga kaibigan niya. Hindi pa ba kayo sanay? Naghiyawan ang mga kaibigan niya sa natatanging confidence na dala ni Fritz. Hindi pa ba kayo tapos mag-order? Natigil ang pag-uusap nila ng isang babae ang lumapit sa kanila upang itanong iyon. Tapos na, miss. Isang senyas ang isinagot ng babae. Senyas na umalis sila sa linya. Dali-dali silang naglakad paalis, kaya nakadaan ang babae. Sino yun? Siyempre, taga rito. Hindi pamilyar sa akin. Saan mo ba nakita? Alam ko na. Ka-department natin yan. Nasa section A. Top 1 siya sa klase. Are you talking about that girl earlier? Pagsasali ni Fritz sa usapan. Oo pre, alis na nga tayo rito. Sabay na naglakad palabas silang apat. Habang si Fritz ay saglit pang tumingin sa babaeng iyon bago nagpatuloy. Vanji, dito! Dala-dala ang isang tray ay naglakad palapit doon si Vanji sa babaeng kumakaway sa kanya. Pasensya ka na, medyo natagalan. May humaharang pa kasi sa linya. Oo nga, nakita ko yun. Okay lang, so here. Isang resibo ang binigay ng babae kay Vanji. That's 5,000. You can check it if you want. Can I see the book now? Mula sa maliit na bag ni Vanji ay kinuha niya ang isang librong naglalaman ng mga notes niya noong third year. Heto, kompleto yan mula first semester. Excited na kinuha iyon ng babae at dali-daling nilagay sa bag niya. Thank you so much, Vanji. Savior ka talaga. Wala yun. Salamat nga pala rito. Inilagay na rin ni Vanji ang isang sobre ng pera bago nagsimula silang kumain at nag-usap. Nang matapos ay dumiretso na si Vanji sa next subject niya. Uy, mabuti nandito ka na, Vanji. Pinapasabi ni Prof na puntahan mo raw siya sa office. May sasabihin siya sa'yo. Saad ng class president nila. Ngayon na ba? Oo. Binaba na muna ni Vanji ang kanyang bag bago muling lumabas ng room at puntahan ang sinasabing prof. Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto. Good morning, teachers. Bati ni Vanji sa mga guro na nadaanan niya sa office bago narating ang prof nila. Mabuti, nandito ka na, Vanji. Upo ka muna. Umupo sa bakanting plastic chair si Vanji at naghintay. Pinatawag kita rito para sana hingin ang serbisyo mo. Po?
May activity na magaganap sa gymnasium kung saan gagawa ng booth in every department at kailangan isang representative every section. Kaya gusto ko na ikaw na ang mag-volunteer. Hindi sumagot si Vanjie at nakinig lamang sa sinasabi ng prof. Higit sa lahat, kapag manalo ang booth sa hospitality management, kung manalo man, ay makakatanggap ang mga volunteers ng pera bilang award. Hindi ba? Kailangan mo yon? At saka, dagdag puntos din iyon sa scholarship mo. Nang sabihin ng kanyang prof ang patungkol sa scholarship, ay tumango si Vanjie. Sige, prof, mag-volunteer ako sa Section A. Napapilantik sa saya ang prof nila. Salamat talaga, Vanjie. O heto, isulat mo ang pangalan mo riyan at maibigay ko na sa head. Sige po. Nang makalabas sa office ay napabuntong hininga si Vanjie dahil para sa kanya, panibagong aalalahanin na naman ito sa kanya, lalo pa at malapit na ang finals. Miss Vanjie! Natigil sa paglalakad si Vanjie nang isang lalaki ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Sino sila? Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napansin niya na may tinatago ito sa likod na tila nahihiya. Base rin sa logo ng suot nitong uniform, ay second-year college ang lalaki. Actually, this is for you. Isang bouquet ng bulaklak ang bigla ang hinarap ng lalaki kay Vanjie. Para sa akin? Nagdadalawang isip si Vanjie kung tatanggapin niya ba o hindi. Please, accept my gratitude. Saglit na napataas ng kilay si Vanjie bago tinanggap ang bulaklak. Thank you. Mas ikinagulat ni Vanjie nang bigla na itong tumakbo, palayo at naiwan siyang walang alam kung sino ang lalaking iyon. Bumalik si Vanjie na hawak-hawak ang bulaklak at nang makita ito ng mga kaklase niya ay nagsimula silang magtanong. Galing na naman ba yan sa secret admirer mo, Vanjie? Ewan ko, binigay lang bigla eh. Umupo na si Vanjie sa upuan niya at nilapag sa mesa ang bulaklak. Pagkatapos ay kinuha ang notes para sa kanilang subject ngayon. Grabe talaga tong si Vanjie, ang haba ng hair pero manhid minsan. Naiiling na tiningnan na lamang ni Vanjie ang mga kaklase niya bago ulit tinuon ang atensyon sa pag-aaral. 5:00 na ng hapon at last subject na nila iyon kaya uwian na. Uwi ka na, Fritz? Tanong ng isa niyang kaibigan. Mamaya na, banyo muna ako saglit. Lahat ng kaklase niya ay dumaan sa kanan para umuwi na, habang si Fritz ay sa kaliwa dumaan dahil magbabanyo siya saglit. Nang makalabas ng banyo ay napahinto siya nang may 5 babae ang nakatayo, hindi kalayuan sa kanya at nag-uusap ang mga ito. Excuse me. Marespetong sabi ni Fritz dahil humarang sila sa daan at dadaan siya. Tumabi ang mga babae. At nang makita kung sino ang dumaan, ay bigla silang nagulat. OMG! Ikaw ba yan, Fritz? Ang dumaan lamang na si Fritz ay nagulat din sa biglaang pagsigaw ng isang babae. OMG! Siya nga si Fritz! Ang pogi niyo po, kuya! Mas pogi po kayo sa personal. May GF po ba kayo? Willing po ako! Pilit na natawa si Fritz nang ikutin siya ng 5 estudyante na sa tingin niya ay mga freshmen sa university. Pwede pa picture please? Can I get a kiss? Sa cheeks lang, Fritz. Pa-autograph naman, Fritz. Hindi na alam ni Fritz ang kanyang gagawin nang mas dumikit na ang mga babae at para sa kanya ay sobra na ito dahil hindi rin siya mahilig sa ganoon. Ayaw niyang iba ang makita ng mga makakakita sa kanila. Nasa hangin ang mga kamay ni Fritz dahil baka ay may mahawakan siya sa mga babaeng nakapalibot sa kanya. Excuse me girls, teka ano yun? Sabay turo ni Fritz sa harap niya. Sabay na tumingin ang 5 babae at 1 segundo lamang ay humarurot ng takbo si Fritz. Niloko niya ang 5 babae sa pamamagitan ng pagturo sa ibang direksyon at ginamit niya ang pagkakataong iyon para tumakbo. Habulin niyo siya! Napamura pa si Fritz nang marinig ang sigaw na hahabulin pa talaga siya. Excuse me! Sigaw ni Fritz sa mga taong humaharang sa hallway. Hinihingal na nagpatuloy sa pagtakbo si Fritz kahit saan man siya dalhin ng mga paa niya, makatakas lamang. Sa kabilang banda ay kalalabas lamang ni Vanjie sa room nila, dala-dala ang isang malaking carton box. Ginamit nila iyon sa activity nila kanina. Nahirapan pa siyang buhatin iyon, lalo pa at malaki at munting katawan lamang ang mayroon si Vanjie. Tabi!
Napatalon ang puso ni Vanji nang may sumigaw sa harap niya na ikinahulog ng hawak niyang kahon. Isang lalaki ang tumakbo sa harapan niya at ito ay walang iba kung hindi si Fritz na hinahabol ng mga kababaihan. Napakabilis ng segundo. Hindi nakaiwas si Vanji kaya nagtama ang mga katawan nilang dalawa ni Fritz. Nawalan ng balanse si Vanji at ang akala niya ay matutumba na siya sa matigas na sahig pero isang kamay ang humawak sa braso niya. I got you. Napamulat si Vanji at muntikan nang mahulog ang puso sa kaba. Hinawi ni Vanji ang kamay niya kay Fritz at inis na kinuha ang nahulog na box. Sa susunod ho, mag-ingat kayo. Muntikan na akong matumba. Wait, I need this. Kunot noong pinagmasdan ni Vanji ang lalaking tila hindi nakinig sa mga sinabi niya. Nakikinig ho ba kayo sa mga sinasabi ko? I'm very sorry, but I really need this one. Turo ni Fritz sa kahon. Para saan? Anong ginagawa mo? Pumasok sa loob ng kahon si Fritz. Kinuha niya ang kanyang bag at binigay kay Vanji. Pakihawak muna. Sunod ay kinuha niya ang takip ng kahon at tinakpan ang sarili. Anong ginagawa mo? Mula sa hindi kalayuan ay napatingin doon si Vanji at nakita ang 5 kababaihan na tumatakbo papunta sa daan kung saan siya nakatayo. Para itong mga hayok na babaeng tumatakbo. Sinundan lamang ito ng tingin ni Vanji hanggang sa makadaan sa harap nila at nakalayo na. Thanks, goodness. Lumabas mula sa kahon si Fritz na pinagpapawisan. Thank you so much for helping me, miss. Pangiting pasasalamat ni Fritz sa harap ni Vanji. Kinuha niya ang kanyang bag sa kamay ni Vanji, pero hindi niya ito nagawa nang pigilan ni Vanji. Pwede mo bang ibigay na ang bag ko? Umiling si Vanji at saka tinuro ang malaking kahon. Ibibigay ko lang ang bag mo kung ihahatid mo ang kahon na yan sa stockroom. What? A price to pay, let's say. Tinulungan kita na makatakas sa mga babaeng yon, kaya tulungan mo rin akong buhatin yan. Mahinang natawa si Fritz bago tumango. Okay, deal. Jan, pakiayos ng paglagay. Ayusin mo yung takip. Yan. Okay na ba? Binigay ni Vanji ang bag ni Fritz nang umiti nang matanggap na ang bag. Salamat. Salamat din, miss. Vanji, familiar. Are you from Section A? Napakunot-noo si Vanji. Paano mo nalaman? Sabi ko na nga ba, ikaw yung babae kanina sa cafeteria. Yung nagtanong sa amin kung tapos na ba kaming mag-order. Tapos sinanyasan mo kami na umalis sa linya. It was you, right? Saglit na napaisip si Vanji at naalala niya nga na ginawa niya iyon. Ako nga. Medyo suplada ka pala. Bulong ni Fritz sa sarili. May sinasabi ka? Wala. Mabuti pa, lumabas na tayo. Mainit dito sa stockroom. Sabay na lumabas sina Vanji at Fritz. Kaunti na lang din ang mga tao dahil mag-aalas 6 na ng gabi. So, hinabol ka kanina dahil gusto nilang magpa-picture sa'yo? Higit pa riyan ang hinihiling nila. They ask for a kiss, Vanji. Gulat na tumingin si Vanji kay Fritz. Kiss? Sa'yo? Bulag yata sila. Tila na-offend si Fritz sa sinabi ni Vanji. Wow, grabe ka sa akin. Basher ka, ah. Ngusong sagot ni Fritz. Tinitigan ni Vanji si Fritz kaya napakurap si Fritz at nailang sa biglaang pagtitig ng babae. May problema ba? Oo, meron. Ano bang meron sa'yo kaya hinahabol ka ng mga kababaihan? Panibagong sapak ng katotohanan na naman ang natanggap ni Fritz. Hindi mo ba nakikita? Sa hitsura pa lang, habulin na. May utak din ako, no? Tsaka, active rito sa university. Palaging nagvo-volunteer sa mga activities. Gaya ng bagong activity na boot contest. Grabe na talaga ako. Hanga na sabi ni Fritz sa sarili. Kasali ka ron? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanji. Oh, bakit? Kasali ka rin ba? Tanging pag-irap ang sinagot ni Vanji. Kaya natawa si Fritz nang mapagtanto niyang tama siya. Magkikita lang pala tayo ulit. Napilitan lang para sa scholarship. Wow. Scholar ka pala rito. Grabe, galing mo ah. Sus, tigilan mo ko. Sa wakas ay nakalabas na sila ng campus. Uwi ka na? Pangiting tanong ni Fritz. Oo. Magta-taxi ka? Napakati ng ulo si Vanji sa pagiging makulit ng lalaking kaharap niya. Magji-jeep ako. Huwag kang tanong ng tanong. Jeep? Yung mahaba na sasakyan? Tapos magkaharap kayo sa loob? Ngiwing tumingin si Vanji sa kanya. Talaga? Hindi ka pa nakakasakay ng jeep?
Laking taxi ka pala. Isang beses lang ako nakasakay, no? So yun nga. Oo, yung mahaba at pagkaharap kayo. Teka, saan ka ba uuwi? Bakit nakasunod ka sa akin? Nakangiting tinuro ni Fritz ang mga nakaparadang jeepney. Sasakay din ako dyan. Napakamot sa ulo si Vanjie dahil literal na makulit ang lalaking kaharap niya. Mag-taxi ka na lang, Fritz. Baka mawala ka pa. Lah, marunong akong umuwi, no? Taas noong naglakad, papunta sa jeep si Fritz, habang naiiling naman si Vanjie na sumunod. Ganito ba talaga dapat kasiksik? Bulong ni Fritz kay Vanjie. Tumahimik ka nga. Galit na bulong ni Vanjie pabalik. Nagtatanong nga lang kasi para na akong palaman dito. Kasalanan mo yan, sinabi ko na sa'yong mag-taxi ka, kulit mo. Gusto ko lang naman subukan ulit, hindi naman yun ganito kasiksik dati. Siyempre, uwian na, siksik talaga. Tumahimik ka na nga. Mahinang siniko siya ni Vanjie, na si Fritz namang mahinang natawa. Okay, tatahimik na, Miss Suplada. Ma, nandito na ako. Maririnig mula sa kusina ang paggisa ng ina ni Vanjie na si Imelda. Bango ah. Pangiting pumunta si Vanjie sa kusina at naabutan ang ina na nagluluto. Oh, magbihis ka na. Baka matuyuan ka ng pawis. Mahirap na magkasakit ka. Payakap muna, ma. Naku, nangangamoy maasim ka. Tumigil ka, Vanjie. Natawa si Vanjie sa mga sinabi ng kanyang ina. Sige na, ma. Ay, tumigil ka. Magbihis ka na. Maluluto na to. Sige na nga. Pagkatapos magbihis ay chinek saglit ni Vanjie ang Facebook account niya at isang group chat ang nag-pop up. Ito ay ang bagong organization na sinalihan niya. Mang i-off na sana niya ang kanyang cellphone nang isang notification ang tumunog. Sino ba tong nag-friend request? Fritz Samuel. Talagang pati sa social media, makulit. Bahala ka riyan. Hindi kinonfirm ni Vanjie si Fritz na nag-friend request sa kanya at in-off ang phone bago bumaba para kumain na. Wow, sarap! Natatakam na saad ni Vanjie. Oh, sumandok ka na. Sumandok na ng kanin si Vanjie at lalagyan niya sana ng kanin ang ina. Nang biglang nawalan ng ilaw ang paligid. Brownout, ma? Kukunin ko muna ang lampara. Nang makuha ang lampara ay nilagay nila ito ng kanyang ina sa gitna ng mesa. Parang tayo lang yata ang walang kuryente, ma. Saad ni Vanjie base sa obserbasyon niya sa labas. Naku! Napalingon si Vanjie sa ina niya nang bigla itong sumigaw. Oh, bakit, ma? Ikatlong bill na pala ang hindi ko nabayaran. Ha? Bakit naman, ma? Nakakalimutan ko, anak eh. Akala ko nakabayad na ako. Iyon pala. Naku, Diyos ko, makakalimutin na talaga ako. Naiiling na sinandukan ni Vanjie ng kanin ang plato ng kanyang ina. Di bale na, ma. Normal lang naman makalimot. Pasensya ka na talaga, anak. Sus, wala yun, ma. Maganda kaya tong lampara. Tingnan mo, di ba unique? Mahinang natawa ang kanyang ina sa pabiro ng anak at napangiti naman si Vanjie dahil nagawa niyang mapatawa ang ina. Ay, Miss Suplada. Ang seryosong mukha ni Vanjie pagpasok ng campus ay napalitan ng pagkairita. Ikaw na naman? Oh, bakit? Ayaw mo? Literal na oo. Lumayo ka nga. Ayoko. Hindi mo inaccept ang friend request ko. Ayokong maging kaibigan ka. Hindi ba obvious? Napahilot ng noo si Vanjie at mabilis ang paglalakad niya pero mahaba ang hakbang ni Fritz kaya naabutan niya pa rin ito. Sus, palusot ka pa. Ayaw mo ko maging kaibigan kasi gusto mo best friend, tama? Hangin mo, Fritz. Pwede ka nang liparin. Umagang-umaga, suplada mo. Inis na tumigil sa paglalakad si Vanjie at hinarap ang nakangiting mukha ni Fritz. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? At kung ang rason mo ay makikipagkaibigan sa akin, hindi yan uubra. Napakababaw. So, anong rason mo? Buntong hininga na nilagay ni Fritz ang dalawan niyang kamay sa kanyang bulsa. Actually, I want to express my gratitude for helping me yesterday over those 5 girls. Oh, tapos? I want to say thank you. Okay, you're welcome. Muling naglakad si Vanjie at kaagad namang sumunod si Fritz. Ang suplada mo talaga, no? Gusto ko talagang makipagkaibigan sa'yo. O baka makipag-ibigan? Muling tumigil si Vanjie at tumingin kay Fritz. Dediretsuhin na kita, Fritz. Wala akong oras sa mga pag-ibig na yan. Vanjie, I really want to make friends with you. I don't have any intention to court or whatever. Gusto ko talagang makipagkaibigan sa'yo.
Naglakad palapit si Vanjie kay Fritz. Friends? Inangat ni Vanjie ang isa niyang kamay. Deal. Napangiti si Fritz at inangat ang isa rin niyang kamay. Deal. So, good day everyone. Welcome for today's meeting. I hope lahat kayo ay komportable ngayon. Nagugutom ako, Vanjie. Bulong ni Fritz kay Vanjie na seryosong nakikinig sa meeting. Tumahimik ka nga muna, Fritz. Hindi ako matatahimik kapag gutom. Eh di kumain ka? Nahihiya ako. Eh di tumahimik ka na lang. Excuse me sa inyong dalawa. May problema ba? Napaayos ng upo sina Fritz at Vanjie nang i-call out sila ng head president. Wala naman, miss. Oh, okay. Then I'll continue. Matalim na tiningnan ni Vanjie si Fritz na agad namang nag-peace sign. Ngayon, I will be categorized you by partner. Vanjie, gutom na talaga ako. Pangungulit ni Fritz. Pigilan mo muna yung gutom mo. Hindi pa tayo napipili. At saka, dapat maging responsable tayo rito, Fritz. Mamaya na yung gutom mo. Pero, Mr. Fritz, sabay na napatingin sina Vanjie at Fritz sa harap nang tawagin siya. Yes. Tumayo si Fritz nang tawagin siya. Ilalagay kita sa cakes and pastries. So, sino ang gusto mong maging partner? Ang nakanguso at gutom na mukha ni Fritz ay napalitan ng ngiti. Gusto kong maging partner ay si Miss Suplada. Miss Vanjie. Napayuko sa hiya si Vanjie nang marinig ang mahinang pagtawa ng mga kasama nila sa loob. Muling umupo si Fritz at tiningnan siya ni Vanjie ng masama. Nawala ng gutom ko. Kainis ka. Pabalik na bulong ni Vanjie. So, base sa team na binigay nila, kailangan nating maghanap ng mga inspo sa internet bago simulan natin ang pagkakanvas ng kakailanganin. Okay, so here, look, I found a lot of inspo. Hinarap ni Fritz ang laptop niya kay Vanjie. Maganda siya. Ay, mas maganda to. Ito, maganda to. Ano sa tingin mo? Oh, may problema ba? Tulala ka yata sa mukha ko. May dumi ba? Nothing. Nagkibit balikat na lamang si Vanjie nang titigan siya ni Fritz na kaagad umiwas ng tingin. Patuloy ang pagpaplano ni na Vanjie at Fritz sa loob ng isang coffee shop. Umabot sila ng hapon doon at natapos na rin nila ang draft. Tanging mabibilhan na lamang ng mga kakailanganin nila ang kulang. Malapit nang gumabi. Uuwi ka na? Tanong ni Fritz. Magbabayad muna ako ng kuryente namin. Samahan na kita, Vanjie. Wag na. Sige na, at saka gabi na oh. Kulit mo talaga. Sige na nga. So, ikaw pala nagbabayad ng bill nyo? Hindi, si mama talaga. Nakalimutan niya lang kaya naisipan kong ako na. May kapatid ka? Oo, nasa probinsya. So, ang mama mo lang ang kasama mo riyan? Oo. Teka, bakit tanong ka ng tanong sa buhay ko? Mahinang natawa si Fritz. Kasalukuyan silang naglalakad ngayon. Wala lang. Kaibigan kita kaya gusto kong malaman ng patungkol sa'yo. Sus? Wow, tingnan mo, Vanjie. Isn't that a cute place? Oo. Puntahan natin. Ha? Anong oras na? Hoy! Bitiwan mo ko! Sige na, saglit lang to. Walang nagawa si Vanjie nang tuluyan na siyang hilahin ni Fritz papunta sa isang maliit na plaza na nag-iilawan at maraming tao. Carnival pala to? Yes, and I'd like to try anything here. Baliw. Sinapak ni Vanjie si Fritz sa balikat nang sabihin niya iyon. Oh, bakit? Anong mali ron? May klase pa tayo bukas, hoy. Tapos, iisa-isain mo lahat dito? Pero, wag ka nang sumagot. Ganito na lang. Inangat ni Vanjie ang tatlo niyang daliri. Pumili ka ng top 3 at yun lang ang itatry mo. Oh, I'd love that, Vanjie. Ang bobo mo magpatama, ayusin mo. Sigaw ni Vanjie kay Fritz na wala pang ni isang natamaan sa maliit na teddy bear gamit ang laruang baril. I am trying, I can't focus. Eh di mag-focus ka? Imbes na mag-focus ay natawa na lamang si Fritz. Oh, ba't ka tumatawa? Pinaba ni Fritz ang baril at tumingin kay Vanjie. Cute mo talaga. Mahina niyang pinisil ang pisngi ni Vanjie at naglakad paalis para sa susunod. Habang si Vanjie ay hindi nakagalaw nang manatili sa utak niya ang huling ginawa ni Fritz. Halika na, Vanjie. Nabalik sa wisyo si Vanjie at kaagad na sumunod kay Fritz. Vanjie, look here. Picturean kita. Kasalukuyan silang nakasakay sa malaking carousel dahil iyon ang top 2 na gusto ni Fritz. Tumigil ka, nahihiya ako. Sige na please, isa lang. Napabuntong hininga na inayos ni Vanjie ang buhok niya. Sige na nga, smile. Ngumiti si Vanjie at pinicturean siya ni Fritz.
Wow, ganda mo, Vanji. Sabay tingin ni Fritz kay Vanji na nakatingin na sa kanya at ngayon nagkatitigan na ang mga mata nila. Mahina ang pag-ikot ng carousel at tila sumasabay ang titigan nila. Tila tumigil ang lahat at tanging sila lamang ang naroon. Oh, tapos na pala. Kaagad na umiwas ng tingin si Vanji nang huminto na ang pag-ikot ng carousel. Habang si Fritz ay hindi iyon inakala at tila may kung anong pakiramdam sa loob niya na hindi niya maintindihan dahil kusang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Dikit ka pa ron. Sabay tulak ni Vanji kay Fritz. Nasa loob sila ngayon ng isang maliit na photo booth. Iyon ang huling gustong subukan ni Fritz. Kasama si Vanji. Abot tenga ang ngiti nila at nagtawanan pa dahil napakabilis ng timer at may ibang stolen shots ang pagkuha. Para kang baliw dito, Fritz. Tawang-tawa na saad ni Vanji habang si Fritz naman ay nakangiti na pinagmamasdan si Vanji. Hindi niya akalaing may ganoong parte pala si Vanji na sa likod ng pagiging suplada ay malambot at masiyahing puso pala. Dumaan ang ilang mga araw ay mas naging magkalapit ang pagkakaibigan nila. Girlfriend mo yun, Fritz? Tanong ng mga kaklase niya. No, she's my friend. Her name is Vanji. Sa halos araw-araw nilang pagsasama ay halos lahat ng mga nakakakita sa kanila ay napagkakamalan na magjowa silang dalawa. Pati rin ang mga guro ay ganoon ang akala. At marami rin ang nagsasabi na bagay silang dalawa. Kaibigan nga lang kami. Para kasing hindi, di ba guys? Naghiyawan ang mga kaklase ni Vanji dahil hindi sila naniniwala na magkaibigan lamang sila ni Fritz. Amin na yan. Ewan ko sa inyo, mas mabuti pang mag-aral kayo lalo pat may quiz mamaya si Prof. Ngayon na ang contest at kasalukuyang nagja-judge ang mga judges sa bawat booth. Tahimik ang paligid at tanging ang mga manghuhusga lamang ang nag-uusap. Fritz, kinakabahan ako. Natatakot na bulong ni Vanji habang nakatayo katabi ang kanilang booth. Huminahon ka lang, Vanji. Matatapos din to. Nanginginig ang kamay ko, Fritz. Ang lakas din ng tibok ng puso ko. Baka mahimatay ako rito. Anong ginagawa mo? Holding your hand. I'm sorry kung hindi ko alam paano ka pakalmahin ngayon. Pero sana mabawasan sa pamamagitan ng paghawak ko sa kamay mo. Mahigpit na hinawakan ni Vanji ang malaking kamay ni Fritz at kinalma ang naghaharumintadong puso. Ilang minuto na paghihintay ay sasabihin na ang resulta. Maraming nakakuha ng minor awards at wala ni isa roon ay nakakuha ng hospitality management pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Kahit anong maging resulta, tatanggapin natin. Ang importante ay nagawa nating tapusin at magtulungan. Saad ng kanilang leader. Pinikit nila ang kanilang mga mata nang sasabihin na ang magiging kampyon. Congratulations, Hospitality Management, for winning the first place. Napuno ng hiyawan ang buong gymnasium at ganoon din sila. Vanji, narinig mo yun? Fritz, panalo tayo! Dala sa saya ng pagkapanalo ay nagyakapan sina Fritz at Vanji. Kaagad na napabalikwas silang dalawa nang mapagtantong kanina pa sila nagyayakapan at napansin ito ng mga kapwa kasamahan nila. Congrats sa atin! Naiilang nabati ni Vanji. Congrats to the both of us, Vanji. Nakatanggap sila ng award at nag-picture taking pagkatapos. Grabe, hindi ako makapaniwalang panalo tayo, Fritz. Ako, expect ko talagang mananalo tayo kasi, syempre, ang galing ng partner ko sa pagpaplano. Mahinang siniko ni Vanji si Fritz. Ayan ka na naman. Totoo, I am grateful I joined this event, Vanji. Ako rin, ang ganda pala sa feeling na nanalo ka sa bagay na pinaghirapan mo. Indeed. Everyone, picture tayo. Lumapit silang lahat para kuhanan sila ng larawan. Vanji, pwede ka bang imbitahan sa dinner mamaya kasama ang mga magulang ko? Natigilan si Vanji sa biglaang pag-invite ni Fritz. Isama mo na rin ang mama mo. I also really wanna know her at gusto kong ipakilala ka sa mga magulang ko. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kanilang dalawa. Everyone, say cheese! Pero bago pa makapag-post ang lahat, ay tumango si Vanji kay Fritz. Pupunta ako. Imbes na tumingin sa camera, ay nagkatitigan ng umiti sina Fritz at Vanji at iyon ang larawang nakuha mula sa kanila. Good evening, tita. Bati ni Fritz saka nagmano sa nanay ni Vanji. Magandang gabi rin, iho. Pasok po kayo. Halika, Vanji. Mom, Dad, meet my friend, Vanji and her mom, Mrs. Imelda. Sa isang malaking mesa,
Magkatabi na nakaupo sina Fritz at Vanjie, habang sa kabila naman ang kanyang ina at katabi naman ni Fritz sa kabila ang mga magulang niya. Vanjie, meet my parents. Fernando, my dad, and Susan, my mom. Hello po, Sir Fernando at Ma'am Susan. Masaya po akong maimbitahan ngayong gabi kasama ang mama ko. Masaya rin kaming pumunta kayo, Iha. Palagi kang kinikwento ng anak namin. Saad ni Fernando. Pa naman. Hindi inakala ni Fritz na sasabihin iyon ng kanyang ama kahit sekreto sana iyon. Natawa na lamang si Vanjie sa naging sagot ni Fritz. So, kain na tayo. Salamat sa pagpunta, Vanjie. Ang saya ko ngayon. Salamat din sa pag-imbita sa amin, Fritz. Alis na kami ni Mama. Maraming salamat ha. Mag-ingat kayo. Pumasok na sa loob ng bahay si Fritz. Nasa labas na rin ang ina ni Vanjie at hinihintay lamang siya pero hindi pa siya nakakalabas ay may tumawag sa kanya. Vanjie. Ma'am Susan, kayo pala yan. Magandang gabi po. Anong intensyon mo sa anak ko? Po? Naglakad palapit ang ina ni Fritz kay Vanjie na natigilan at naguluhan sa mga sinabi ni Ma'am Susan. Lumayo ka sa anak ko, Vanjie. Nakikiusap ako. Dediretsuhin na kita. Ayoko sa'yo. Ayokong maging kaibigan ka ng anak ko at mas higit pa roon. Ayokong maging kayo. Malaki ang pangarap ko para sa aking anak at ayokong masira iyon ng dahil sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ako ang ina ni Fritz at alam ko ang ginagawa ko para sa aking anak at isa sa ikabubuti niya ay ang lumayo ka. Lumayo ka kay Fritz, Vanjie. Vanjie, answer me please. Naka-6 na beses nang tinawagan ni Fritz si Vanjie pero walang sagot mula sa kanya. Halos 1 linggo na niya kasi itong hindi nakikita sa campus. Nakita ko nga siya kahapon naglalakad pa uwi. Paanong hindi ka pinapansin? Hindi ko alam, pre. Wala talaga akong alam sa nangyayari sa inyo, pre. Sige, alis na ako. Nag-aalala, kinakabahan na may halong lungkot ang nararamdaman ni Fritz dahil hindi niya makontak si Vanjie. Kaya nagtanong-tanong si Fritz kung saan palaging pumupunta at anong oras ang uwi ni Vanjie para maharangan niya ito at makausap ng harap-harapan at sa wakas ay naabutan niya ito. Una na ako, Vanjie. Ingat ka. Sige, ingat ka rin. Vanjie. Ang nakangiting mukha ni Vanjie ay nawala nang marinig mula sa likod ang boses ni Fritz. Fritz? Anong ginagawa mo rito? Seryosong naglakad palapit si Fritz kay Vanjie. Really? Yan talagang itatanong mo, Vanjie? I've been looking for you since last week. San ka ba? Hindi mo man lang sinasagot ang tawag at text ko. At ngayon, yan ang itatanong mo? Anong pinagsasabi mo, Fritz? Vanjie, may problema ka ba? May nagawa ba ako? Bakit bigla ka nalang hindi namansin? Busy ako. Hindi naman yata yan rason para hindi mo ko pansanin, di ba? Fritz, busy nga ako. Hindi mo ba yun naiintindihan? May tinatago ka, alam ko. Wala akong tinatago. Kilala kita, Vanjie. Halata sa mga mata mo na iniiwasan mo ko kaya sabihin mo sa akin ang iyong dahilan. Fritz, pwede ba? Tigilan mo na ako. Ha, bakit ko naman gagawin yun? Kasi hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Hindi tayo pwedeng magkasama palagi. Ano? Anong pinagsasabi mo, Vanjie? Saan mo nakukuha ang mga yan? Huwag mong sabihin. May nangaaway ba sa'yo? Sino? Sabihin mo sa akin. Tumigil ka na, Fritz. Bakit pa ang kulit-kulit mo? Kasi hindi na kita maintindihan. Kusa ka na lang hindi nagpakita simula nung inimbita kita sa bahay. Tapos kinabukasan wala na. Hindi na kita makontak. Napaiwas ng tingin si Vanjie na ikinakunot ng noo ni Fritz. Huwag mong sabihin, may sinabi ba sa'yo si Mama? Tuluyan nang natigilan si Vanjie sa mga sinabi ni Fritz. Sabi ko na nga ba? Buntong hininga na humakbang papalapit si Fritz kay Vanjie at hinawakan ang dalawang balikat nito. Vanjie, sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya. Please, Fritz, wag na natin isali ang mama mo rito kasi totoo naman, langit ka, lupa ako. Malayo tayo sa isa't isa at tama siya. Hindi tayo pwedeng magsama pero hindi nila hawak ang puso at utak ko, Vanjie. Hindi nila alam kung ano ang tunay na magpapasaya sa akin. Fritz, sa ayaw at sa gusto nila, hindi ko isusuko ang mayroon tayo. Ilalaban kita, Vanjie. Fritz, nababaliw ka na. Anong ilalaban? Tama ang mga magulang mo. Wala kang mapapala sa akin dahil isang hamak na. Hindi natuloy ni Vanjie ang kanyang sasabihin nang halikan ni Fritz ang noo niya. Mahal na kita, Vanjie. Pasensya ka na pero hindi ko maipapangako ang pangako ko noon na manatiling magkaibigan dahil higit pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo ngayon.
Hinawakan ni Fritz ang dalawa niyang kamay. Rerespetuhin ko ang desisyon mo, pero sana, hayaan mo akong hintayin ka. Mahal kita, Vanji, at ayokong mawala ka sa akin. Labag man sa mga magulang ko, wala akong pake. Ilalaban kita. Kaya sana, aray, bakit ka nananapak? Teka, umiiyak ka ba, Vanji? Napatakip ng mukha si Vanji at tuluyan ng maiyak. May nasabi ba akong masama sa'yo? Kung meron man, pasensya ka na. Hindi natuloy ni Fritz ang kanyang sasabihin nang isang malambot na labi ang dumapos sa kanyang mabasang labi. Gulat na tinakpan ni Fritz ang kanyang bibig nang mapagtantong hinalikan siya ni Vanji. Did you just kiss me? Mahinang natawa si Vanji at tumango. May gusto rin ako sa'yo, Fritz. Higit pa sa pagiging kaibigan. Wait, you mean you like me too? Oh my God, huwag kang maingay. Okay. Kumalma ka, Fritz. Mahinang natawa si Vanji sa naging reaksyon ni Fritz. Humakbang ito palapit kay Vanji at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Simula ngayon, walang makakapaghiwalay sa atin, Vanji. Kahit ang mga magulang ko pa. Pangako ko yan sa'yo. Kasalukuyang nasa isang karaoke si Vanji at Fritz. Nagrenta sila ng isang maliit na kwarto. Kumanta, nagsaya at nagtawanan ang dalawa. Pabagsak na umupo sa sofa si Vanji nang tapos na siyang kumanta. Teka, wag yan! Pero huli na. Nalagok na ni Vanji sa kanyang lalamunan ang isang canned beer na akala niya ay juice lang. Beer ba yun? Natatawang saad ni Vanji. Oo, akala mo ba juice? Oo di bale, masarap naman. Huy, teka, anong ginagawa mo? Iinom ka ulit? Baka malasing ka, Vanji. Ikaw, kanina pa kita nakikitang umiinom Pero panibagong paglagok ang hindi na naman napigilan ni Vanji. Kumanta ka na doon. Sabay tulak ni Vanji kay Fritz. Naiiling na natatawa si Fritz bago tumayo at nagsimulang kumanta. Sinabayan din ito ni Vanji kaya nagtawanan ang dalawa dahil sa pagiging sintonado minsan. Bagsak na isinandal ni Fritz ang kanyang katawan sa sofa. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa at tanging ang mahinang musika sa karaoke ang maririnig. Fritz? Paano kung subukan natin? Taas kilay na napatingin si Fritz kay Vanji nang sabihin niya iyon. Ang alin, Vanji? Yung ginagawa ng magjowa? Biglang nakiliti si Vanji nang niyakap siya ni Fritz at pinaulanan ng halik sa mukha nito. Ito ba? Fritz, nakikiliti ako. Isang mahigpit na yakap para kay Vanji. Nagkaroon ulit ng katahimikan sa kanilang dalawa habang magkayakap. Mahal na mahal kita, Vanji. Tandaan mo yan. Lumingon si Vanji kay Fritz habang magkalapit ang kanilang mga mukha. May dumi ka sa bibig. Sabay turo ni Vanji sa gilid ng bibig ni Fritz. Ha? Ako na nga. Sa hindi inaasahan ni Fritz ay nilapit ni Vanji ang kanyang mukha at gamit ang bibig nito ay kinuha niya ang pagkain doon. What was that, Vanji? Natatawang tanong ni Fritz. Ha? Ang alin? Seryosong tiningnan ni Fritz si Vanji. Gusto mo bang halikan kita? Hinawakan ni Fritz ang pisngi ni Vanji at hinalikan ito sa labi. Sumabay din sa halik si Vanji at pinulupot ang dalawang braso sa leeg ni Fritz. Tumagal ang kanilang paghahalikan at mas lumalim ito. Fritz, hinihingal na saad ni Vanji. It will be fine, Vanji. Do you trust me? Taas baba ang dibdib ni Vanji na tumango. Bago humiga sa malapad na sofa. Dumating si Fritz sa kanyang katawan at pinagpatuloy ang kanilang mainit na paghahalikan habang dahan-dahan namang tinatanggal gamit ang kanilang mga kamay ang damit na suot ni Vanji at ganoon din kay Fritz. Niyakap nilang isa't isa habang patuloy ang mainit nilang ginagawa at pakiramdam na dumadaloy sa kani-kanilang katawan. Congratulations everyone! Malakas na hiyawan, paglipad ng mga toga at palakpakan ang naganap sa loob ng gymnasium. Sumapit ang ilang linggo ay graduation na nila. Congrats bro! Nagyakapan ang magkakaibigan at si Fritz sa saya dahil gumraduate na rin sila sa kursong Hospitality Management. Masayang nagpa-picture ang bawat isa at may ibang umiiyak pa rin dahil hindi makapaniwalang nakatapos na sila ng pag-aaral. Nakangiting naglakad si Vanji palapit kay Fritz na tila may hinahanap. Fritz? Nang marinig ni Fritz ang boses na iyon, ay dali-dali siyang lumingon sa kanyang likuran at nang makita si Vanji ay kaagad niya itong niyakap. Vanji, graduate na tayo. Mahinang natawa si Vanji at niyakap pabalik si Fritz.
Congratulations sa atin, Fritz. Hinawakan ni Fritz ang dalawang pisngi ng babaeng kaharap niya. Sabi ko sa'yo, di ba? Kakayanin natin to. Tumango-tango si Vanjie sa mga sinabi ni Fritz. Fritz, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hinawakan ni Fritz ang dalawang kamay ni Vanjie. Ano yun? Vanjie. Natigil ang pag-uusap nilang dalawa nang sumulpot ang ina ni Fritz na si Susan. Ma, peke itong ngumiti sa harap nila. Pwede ka bang makausap ng saglit, Vanjie? Yung tayo lang dalawa. Nagtinginan sina Fritz at Vanjie. Mamaya na, Sige po. Hindi natuloy ni Fritz ang kanyang sasabihin dahil pinutulan siya ni Vanjie. Vanjie, okay lang, Fritz. Ayaw man ni Fritz ay wala na siyang nagawa sa desisyon ni Vanjie. Ano po yun, Ma'am Susan? Ngayon ay sina Vanjie at ang ina ni Fritz na lang ang naiwan. Matigas talaga ang ulo mo, no? Hindi ka ba nakakaintindi, Iha? Ang sabi ko, lumayo ka sa buhay ng anak ko. Napakuyom ng kamay si Vanjie at pinigilan ang sarili. Pasensya na po, pero ginusto namin to ng anak ninyo. Hindi niyo po kami mapipilit. Matigas nga talaga ang babaeng to. Makinig ka nga, Vanjie. Magiging matigas talaga ang anak ko dahil nakikisabay ka rin. Pero kapag ikaw ang lumayo, lalayo rin ang anak ko. Mahal namin ang isa't isa, Ma'am Susan. Ano? Nababaliw na nga talaga kayo. Hinawakan ni Susan ang kamay ni Vanjie. Mahigpit ito, pero ni isang reklamo mula kay Vanjie ay wala siyang natanggap. Lalayo ka? O ako mismo ang kakaladkad sa'yo? Hindi niyo po gagawin yan. Dahil may anak ako. Buntis po ako at si Fritz ang ama. Natigilan si Susan sa revelasyon ni Vanjie. Ano? Siya po ang ama ng dinadala kong anak. Kaya 100,000 pesos. Layuan mo ang anak ko. Anong pinagsasabi ninyo? Layuan mo si Fritz, Vanjie. Dahil magiging masahol ang buhay mo kapag hindi ka nakinig sa akin. Hindi kita titigilan kung hindi mo rin siya titigilan. Makinig ka, Vanjie. Wala akong pake sa anak mo. Dahil alam kong nagsisinungaling ka lang. Ma'am Susan, anong pinagsasabi niyo? Anak ni Fritz ang nasa sinapupunan ko. Sinungaling ka. Ma'am Susan, hindi po yan totoo. Sige na, Vanjie. Huwag ka nang makulit. Ganito na lang. Umalis ka kasama ang nanay mo. Ako na ang bahala sa lahat. Basta makalayo ka lang kay Fritz. Ako na ang bahala sa anak mo. Basta hindi na dapat kayo magkita ni Fritz. Ano? Diba? Mas maganda yon. Pinigilan ni Vanjie na tumulo ang kanyang mga luha sa mata. Para to sa ikabubuti ng anak ko, Vanjie. I want the best for him. And a girl like you ay hindi deserve ng anak ko. Lumayo ka sa buhay ng anak ko. Ikaw ang magpapasira sa kinabukasan niya. Naiintindihan mo? I'm not going to States, Mom. Fritz, nandoon ang business natin at hindi pwedeng maiwan ka rito. I will stay here, Mom. At bakit, Fritz? Anong rason mo, ha? Hindi nakasagot si Fritz sa tanong ng kanyang ina. Sa ayaw at sa gusto mo, you were going with us. Hindi ka maiiwan dito at sisimulan mo ang buhay mo sa States. Naiintindihan mo? Fritz, where are you going? Bumalik ka rito! Galit na binagsak ni Fritz ang pinto at lumabas ng kanilang bahay. Kinuha niya ang sasakyan ng kanyang ama at pinaandar ito papunta sa bahay ni Vanjie. Sumapit ang ilang araw pagkatapos ng kanilang graduation ay dadalhin na si Fritz sa States at doon mamumuhay, pero ayaw niya dahil maiiwan si Vanjie. Vanjie, answer the phone please. Pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Narating na rin ni Fritz ang bahay ni na Vanjie. Tao po, Vanjie, ako to si Fritz. Pero walang sumasagot. Tita Imelda, Vanjie, tao po. Magandang gabi, iho. Napalingon si Fritz sa kanyang likuran ng isang matandang lalaki ang naroon. Hinahanap mo ba ang nakatira riyan, iho? Opo, alam niyo po ba kung nasan sila ngayon? Naku, huli ka na, iho. Kakaalis lamang nila, hindi mo naabutan. Po, umalis na sila sa pamamahay na iyan, hindi na yata sila babalik dito. Ano po? Sabi ng ina, babalik na sila sa probinsya. Saang probinsya po? Hindi ko alam, iho. Alam niyo po ba kung nasan sila ngayon? Yan ang hindi ko rin alam, iho. Sige, aalis na ako. Nakaalis na ang matandang lalaki, habang si Fritz ay nakatulala at hindi makapaniwala sa balita ng kapitbahay ni na Vanjie. Nagsimulang manghina si Fritz. Nakailang kontak na siya kay Vanjie.
nagbabakasakaling makontak, makausap at makaharap ito. Pero wala pa rin. Vanjie, why are you doing this to me? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Fritz. Isang tawag mula sa kanyang ina na si Susan ang natanggap ni Fritz. Kaagad niya itong sinagot. Mahigpit ang kanyang kapit sa telepono. Ma, anong ginawa mo? Where are you now, Fritz? Nasa bahay ka ba ng babaeng yon? Yes, and I know you did something. Anong ginawa mo, ma? Huwag mo akong sisihin, Fritz. Iniwan ka na ni Vanjie. Desisyon nila ang iwan ka dahil ang totoo, pineperahan ka lamang nila. You deserve better, Fritz. Hindi ka gaya ni Vanjie na isang hamak na mapera. Hindi ganyan si Vanjie, ma. She is, Fritz. Kaya bumalik ka na rito. Kalimutan mo siya dahil kinalimutan ka na niya. Ma, focus on your life, Fritz. May pangarap ka, di ba? Ipagpatuloy mo yon. Kasama kami ng papa mo. Hindi ang babaeng yon. Puno ng palakpakan nang binuksan na ni Vanjie ang kanyang business. Ngayon ang opening ng kanyang Van's Cakes and Pastries. I love you, Mama. Niyakap ni Vanjie ang anak na babae at hinalikan ito sa noo. I love you too, anak. O sige, pasok na kayo. Free vouchers kayong lahat ngayon. Sigaw ni Adrian, kapatid ni Vanjie. 5 taon na ang lumipas. 28 years old na si Vanjie kasama ang anak. Ang kanyang ina na si Imelda na kasalukuyang nasa probinsya at ang kapatid nitong si Adrian. Grabe, parang kahapon lang, Vanjie. Oo nga kuya, salamat sa pagtulong ha. Siyempre, para sa kapatid at pamangkin ko. Oo nga pala, kaninang umaga, naitanong ng anak mo ang patungkol sa tatay niya. Ang nakangiting mukha ni Vanjie ay napalitan ng seryoso. Anong sinabi niya? Tinanong niya sa akin kung kilala ko ba ang tatay niya. Nagpapasalamat nga ako dahil dumating ka kaagad, kaya naiba ko ang usapan. Vanjie, kailan mo ba sasabihin sa anak mo? 4 years old na siya. Sa ayaw at sa gusto mo, tatanungin ka niya kung nasaan ang ama niya. Kung kaya ko lang sabihin. Sinabi ko na, kuya. Kailangan mo na talagang sabihin sa kanya, Vanjie. Hindi ko kaya. Masyadong makapal na ang mukha ko kung ganun. Pero di ba, sabi mo sa akin, wala kang tinatanggap na pera mula sa ina niya? Oo, tama ka kuya. Pero sa parte ni Fritz na iniwan ko siya ng walang pasabi at sa tingin ko nga, marumi na ako sa mga mata niya. Hanggang ngayon, yan pa rin ang iniisip mo. Vanjie, hay nako, makinig ka nga sa akin. Wala kang ginawang masama. Ginawa mo yun para sa kabutihan ng anak ninyo. Kaya kung may oras ka at handa ka na, sabihin mo sa anak mo. Huwag mong hintayin na tanungin niya ang kanyang sarili kung bakit. Wala ang ama niya nang pinanganak siya. Nakikinig ka ba? Tumango si Vanjie. Salamat kuya. Ma'am Vanjie, good news. Kasalukuyang nagbe-bake si Vanjie nang lapitan siya ng kanyang worker. Ano yon? Tumawag ang isa sa malaking kumpanya rito sa lugar natin. May magaganap na party bukas sa kumpanya nila at gusto nilang ang Van's Cakes and Pastries ang gagawa sa magiging dessert nila sa party. Wow, totoo? Opo. Sige, tawagin mo lahat ng mga kasama mo. Magpapamiting ako saglit. Sige po, ma'am. Kinabukasan ay isang malaking araw ito para kay Vanjie. Kasalukuyan niyang nilalagay ang mga pastries sa likod ng sasakyan para dalhin sa sinasabing kumpanya. Ang ganda ng pagbukas ng business mo, Vanjie. Kaya nga kuya ang saya ko. Ito ang pangarap ni mama sa akin at ngayon, natupad ko na. Nang matapos ay sumakay na si Vanjie habang ang kuya naman niya ang nagmamaneho. Narating na rin nila ang malaking kumpanya. Dinala nila ang mga order sa sinasabing party at mumungad sa kanila ang malaking espasyo at lugar na puno ng mamahaling mga chandelier. There you are. Thank you so much for coming on time, Miss Vanjie. Nice meeting you, Miss Vanjie. I am so happy na dumating ang mga orders on time. Pangarap ko talagang makapag-order sa inyo. Talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Masayang lumabas ng building sina Vanjie, ang kuya niya at ang mga worker ni Vanjie. Worth it talaga, Vanjie. Bakit nakasimangot ka? CR muna ako, kuya. Kanina pa ako naiihi. Halatang kinakabahan ka kanina. Oo na, sige na. CR muna ako saglit. Muling pumasok sa building si Vanjie at naghanap ng banyo para mag-CR. Nang matapos ay lumabas na siya. Pero hindi pa siya tuluyang nakalabas ng banyo, ay hindi niya sinasadyang makabangga ng isang tao. Sorry, miss. I'm very sorry. Vanjie? Tila namutla ang mukha ni Vanjie nang makita kung sino ang taong nasa harap niya. Fritz?
Pinasadahan ni Vanjie ng tingin si Fritz. Ito ay nakasuot ng uniform ng isang waiter. Vanjie, Bakas sa mukha ni Fritz ang saya nang muling makita ang babaeng noon pa niya hinahanap habang si Vanjie ay hindi makapaniwala. Vanjie, nakita na rin kita sa wakas. Vanjie, hinanap kita at masaya akong makita kang muli. Vanjie, bakit ka nawala? Pinuntahan kita sa bahay niyo pero tanging balita na lamang ang nalaman ko na naglayas na kayo. Wala kang sinabi. Vanjie, saan kayo nagpunta? Fritz, hindi ka pa pala naka-move on? Natigilan si Fritz sa naging tanong ni Vanjie. Vanjie, anong ibig mong sabihin? Hindi ba obvious? Kaya kita iniwan kasi hindi naman kita totoong mahal. Tsaka, wala namang tayo noon, di ba? Kaya bakit naman ako mananatili sa'yo? Vanjie! Oh, I need to go, Fritz. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Vanjie, wait. Hinawakan ni Fritz ang kamay ni Vanjie na kaagad niyang hinawi. Bitawan mo nga ako. Isang hawak mo pa. Tatawag na ako ng security. Vanjie, anong nangyari sa'yo? Bakit biglaan ka na lang? Ganito naman talaga ako, Fritz. Ngayon, masaya na ako sa buhay ko. Kaya please, leave me alone. Vanjie, anong nangyayari rito? Napatingin si Fritz at ganoon din si Vanjie sa kakarating lamang na si Adrian. Nating may tinatanong lang. Sino siya, Vanjie? Inis na tumingin si Vanjie kay Fritz. It's none of your business, Fritz. Hinawakan ni Vanjie ang braso ni Adrian. Let's go. Teka, Vanjie, sino siya? Hindi natuloy ni Adrian ang kanyang sasabihin nang kinaladkad na siya ni Vanjie palabas habang naiwan sa loob si Fritz at tulala. Pareho sa eksena kung saan siya iniwan noon ni Vanjie. Pabagsak na umupo si Vanjie sa loob ng sasakyan at nilagok ang hawak nitong bottled water. Sino yun, Vanjie? Galit na galit ka. Kaaway mo noon? O baka nambastos yun sa'yo kasi kung oo, babalikan ko yun para... He is my daughter's father, si Fritz. Natigilan si Adrian sa naging sagot ni Vanjie. Ano? Ibig mong sabihin? Oo, umuwi na siya galing States, kuya. Kung ganon, bakit nagagalit ka kanina? Nag-usap na nga tayo nung isang araw na kung pwede, sabihin mo na sa kanya. Kuya, hindi ko kaya. Anong hindi? Kailangan, Vanjie. Siya ang ama ng anak mo. Oo, siya nga. Pero nung nagtagpo ang mga mata namin, kusa akong nanghina, kuya. Hindi ko kaya. Vanjie naman, imbes na kumustahin ko siya, yakapin ko siya, hindi ko nagawa. Puro pasakit lang ang nilabas ko kanina na sana dapat hindi ko ginawa. Tuluyan nang naluha si Vanjie. Masyado nang masakit ang mga ginawa ko sa kanya. Iniwan ko siya ng walang pasabi. Tapos ngayon, unang kita pa lang namin, pinagsabihan ko na siya ng masakit na salita. Ang sama kong tao, kuya. Niyakap ni Adrian ang bunsong kapatid na patuloy sa pag-iyak. Vanjie, pasensya na. Pasensya na kung pinilit kitang sabihin sa kanya. Pero sana, magawa mo ring sabihin lahat-lahat, Vanjie. Tumango-tango si Vanjie. Susubukan ko, kuya. Susubukan ko. Pasensya na. Niligpit na ni Fritz ang gamit niya bago lumabas ng building. Simula nang nagkita sila ni Vanjie kaninang umaga, ay tumatak na ito sa kanyang isipan hanggang sa makasakay siya ng bus. Nabalik siya sa wisyo ng isang tawag mula sa nurse. Good evening, sir. Pwede po ba kayang pumunta rito saglit? Hinahanap kayo ng mama ninyo. Sige, pupunta ako riyan. Bumaba ng bus si Fritz at sumakay sa ibang bus papunta sa kabilang daan. Papunta sa hospital kung saan naroon ang kanyang inang si Susan. Nasa loob po siya, sir. Tahimik na pumasok si Fritz. Naabutan niya ang ina na tulalang nakatitig sa bintana. Ma. Tumingin ang kanyang ina. At nang makita si Fritz ay abot tenga ang ngiti nito. Anak ko. Niyakap ito ni Fritz bago muling umupo sa kama. Kumusta ang pakiramdam mo, ma? Heto, okay naman ako, anak. Ang pogi talaga ng anak ko. Kumusta ang business? Si papa mo, nasaan? Hindi na siya bumibisita, ha? Buntong hininga na napayuko si Fritz at pasikretong hinawi ang luha sa mga mata. Ma, wala na si papa, di ba? Namatay siya sa heart attack 3 years ago. Tsaka, wala na rin ang business natin, ma. Nalugi tayo nang magkasakit si papa. Nalulung tayo sa utang tapos nawala si papa. Natigilan ang kanyang ina at nagsimulang umiyak. Nasa loob ng mental hospital ang ina ni Fritz. Nabaliw ito nang mamatay ang asawang si Fernando. At dahil na rin sa pagkalulong sa utang, bumalik sila ng Pilipinas noong nakaraang taon para rito mamuhay.
Nawala ang halos lahat ng pera nila, kaya napagdesisyonan ni Fritz na magtrabaho bilang waiter. Anak, pasensya ka na ha? Hinawakan ni Susan ang kamay ng anak. Kasalanan lahat ni Mama kaya tayo ganito ngayon. Kung pwede lang at kung kaya ko lang ibalik ang oras, sana hindi kita kinontrol noon. Akala ko kasi walang maidudulot sa iyo ang lahat ng iyon. Pero mali ako, anak. Maling-mali ang mama mo. Hinawi ni Susan ang luha sa mata ng anak. Anak, nagsinungaling ako. Sinaktan ko si Vanji, anak. Ma, anong ibig mong sabihin? Tinakot ko siya, anak, na kapag hindi ka niya tinigilan, hindi ko rin siya titigilan. Napakasahol ko, anak. Halos lahat ng masasakit na salita ay binigay ko sa babaeng yun. Napagtanto ko rin na mabait siyang babae, Fritz. Naging marespeto siya sa akin at higit sa lahat, mahal ka niya, anak. Ma, anak, hanapin mo siya. Balikan mo siya ngayon na, dahil may kailangan kang malaman. Ano yun, ma? Hinawakan ni Susan ang dalawang kamay ni Fritz. Sinabi sa akin ni Vanji noong gumraduate kayo sa kolehiyo. Anak, buntis siya nung mga araw na yon. Tuluyan nang natigilan si Fritz sa mga sinabi ng kanyang ina. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinabi sa'yo lahat. Buntis si Vanji at ikaw ang ama, anak. Ma, bakit? Bakit hindi mo sinabi yun sa akin? Tuluyan nang naluha si Fritz dahil hindi niya inakalang may anak pala sila ni Vanji at siya ang ama. Kinakain ako ng konsensya ko ngayon, anak. Pasensya ka na. Hindi na alam ni Fritz ang mararamdaman. Puno ang utak niya ngayon sa mga revelasyon ng kanyang ina at tanging pagyakap na lamang sa kanyang ina ang nagawa ni Fritz. Patawarin mo sana ako, anak. Salamat po sa pagpunta, sir. Nakatulog na rin po si Ma'am Susan. Maraming salamat din sa inyo, miss. Una na ako. Sige po, sir. Nang makalabas ng ospital si Fritz, ay napalingon siya sa kanyang gilid nang may tumawag sa pangalan niya. Nang makita ni Fritz kung sino iyon, ay napakunot noo siya. Sino sila? Pamilyar ka sa akin? Oo, nagkita na tayo kaninang umaga. Ako ang kasama kanina ni Vanji. I am Adrian. Nice meeting you. Inabot ni Adrian ang kanyang kamay, habang nagdadalawang isip naman si Fritz. Mahinang natawa si Adrian sa inasta ng lalaking kaharap niya. Kapatid ako ni Vanji, pre. Mali ka nang iniisip. Ako ang kuya niya, okay na? Sa tabi ng ospital ay may mga upuan doon, kaya umupo sila upang makapag-usap. Alam mo si Vanji, iyakin niya noon pa lang, lalo na ngayon, nung nakapagtapos siya ng kursong HM. Masaya ako para sa kanya, dahil iyon ang pangarap niya, pre. Oo, nasabi niya rin yun sa akin. Yun pala, may malaking problema siyang kinakaharap na hindi niya sinasabi sa akin. Nalaman ko lang nung umuwi sila sa probinsya at buntis siya at ako ang ama. Tama? Napatingin si Adrian kay Fritz na nasa malayo ang tingin. Oo, ikaw ang ama ng anak ng kapatid ko. Babae ang anak ninyo. Pangalan niya ay Vian. Ang cute, no? Nako, kapag nagkita kayo, mas cute yun sa personal. Napalingon si Fritz kay Adrian nang umingiti habang nagkikwento. Salamat. Salamat dahil inalagaan mo si Vanji nung wala ako. Pasensya na kayo kung wala ako sa tabi ni Vanji at ang anak ko. Naging masama akong ama. Hindi ko man lang siya pinaglaban. Sus, pareho lang talaga kayo. Bagay talaga kayo ni Vanji. Ayun, sinisisi ang sarili. Tapos ikaw din ngayon. Hay nako, bagay nga talaga kayo. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kanilang dalawa bago muling magsalita si Adrian. Nung una, galit ako sa iyo, Fritz. Pero nung dahan-dahan ng kwento sa akin ni Vanji ang patungkol sa inyo, napagtanto kong naipit kayong dalawa sa mga kamay ng mga taong nakapaligid sa inyo. Walang may kasalanan at walang dapat sisihin. Tumayo sa pagkakaupo si Adrian at hinarap si Fritz na pasikretong hinawi ang luha sa mga mata. Tumayo ka riyan, bayaw. Naghihintay na ang mag-ina sa'yo. Oh, ha? Handa na si Vanji na harapin ka kasama ang anak ninyo. Nasa plaza sila ngayon. Hinihintay ka. Hindi ka pa ba tatayo riyan? Mama, ano pong ginagawa natin dito? Gabi na po. Hindi pa po ba kayo pagod sa work? Binuhat ni Vanji ang anak na si Vian at hinalikan ito sa pisngi. Salamat sa pag-aalala, anak. Pero importante ang gabing ito, Vian. Bakit po, Mama? Di ba gusto mo nang makita ang papa mo? Naging masaya ang emosyon ni Vian nang sabihin niya ang ama. Talaga po? Makikita ko na si Papa? Abot tenga ang ngiti ni Vanji habang pinipigilan ang maluha. Oo, anak. Parating na si Papa.
Sa malamig na klima ng gabi at sa malinaw na plaza ay hawak kamay na naghihintay ang mag-ina sa presensya ni Fritz. Ilang minuto na paghihintay ay naglalakad palapit sa kanila si Fritz habang nasa likod niya si Adrian na nakangiti lamang. Lumuhod si Vanjie sa harap ni Vian at tinuro ang lalaking umiiyak na naglalakad palapit sa kanila. Anak, iyong lalaking naglalakad palapit sa atin. Siya ang papa mo. Gusto mo bang lapitan siya? Opo, Mama. Hinalikan ni Vanjie sa noo ang anak bago pinayagang tumakbo palapit sa ama. Pinanood niyang tumakbo si Vian palapit kay Fritz na umiiyak. Nakahanda ang mga kamay upang yakapin at buhatin ang anak. Napatakip ng bibig si Vanjie at hindi napigilang maging emosyonal nang makita ang pagyakapan ng mag-ama at abot langit ang saya nila sa isa't isa. Kayo po ba ang papa ko? Umiiyak na tumango-tango si Fritz. Ako nga. Ako ang papa mo, Vian. Ako si Fritz, ang papa mo. Muling niyakap ni Vian si Fritz. Miss na kita, Papa. Salamat, Papa. Napapikit si Fritz sa saya at mahigpit na niyakap ang anak. Mahal na mahal kita, Vian, anak ko. Fritz. Mahinahong tawag ni Vanjie sa pangalan ni Fritz. Ngayon ay nasa harap na si Vanjie ng mag-ama. Vanjie. Hinawakan ni Fritz ang pisngi ni Vanjie na patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Salamat. Hindi na nila napigilang magyakapan. Mahigpit at malalim na yakap ang naganap sa kanilang tatlo. Sa malamig na gabi ay nagtagpo na ang landas ni Vanjie at Fritz kasama ang kanilang anak na si Vian. Mahal na mahal ko kayo. In the name of God, I, Vanjie Elarcosa, take you, Fritz Buenaventura, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until parted by death. Ilang buwan ang lumipas ay ikinasal na rin sina Vanjie at Fritz sa loob ng simbahan at sa mata ng Diyos. I give you this ring as a symbol of my love, and with all that I am and all that I have, I honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Inilagay na ni Fritz ang singsing sa daliri ni Vanjie. Vanjie Elarcosa and Fritz Buenaventura, having witnessed your vows of love to one another, it is my joy to present to you, to all gathered here as husband and wife. Fritz, you may now kiss the bride. Napuno ng palakpakan sa loob ng simbahan nang magdapo ang labi ni na Fritz at Vanjie. I love you, Vanjie. I love you more, Fritz. Bulong nila sa isa't isa. Congratulations, Mrs. Vanjie and Mr. Fritz. Triplets ang inyong anak. Mahigpit na nagyakapan sa saya ang mag-asawa nang magpatest sa doktor sina Vanjie at nakita nilang triplets ang nasa sinapupunan ni Vanjie. Pangako, Vanjie, aalagaan ko ang mga anak natin. Thank you so much for today, Mr. Buenaventura. A pleasure to meet you, sir. Congratulations to your success. Pagkatapos ng balita na buntis si Vanjie sa kanilang triplets ay lumago ang business ni Fritz sa construction site. Hindi man niya natupad ang pagmamahal sa pagluluto ay may naghihintay naman sa kanya na ibang pag-unlad. Good morning, love. Kumusta ang mga baby ko? Heto, sumisipa na, love. Hinalikan ni Fritz ang tiyan ni Vanjie at mahinahon itong hinaplos. Kaunting tiis na lang. Lalabas na rin sila, love. Tandaan mo, nandito lang ako. I love you, Fritz. I love you too, Vanjie. Habang ang relasyon naman nilang dalawa ay mas lumalalim. 5 taon ang lumipas ay lumaki na ang kambal nilang anak. 2 lalaki at 1 babae ang kanilang triplets. Pinangalanan nila itong Fiona, Ven at Finn. Lumaking marerespeto ang mga anak nila, habang ang panganay na si Vian ay naging mabuting kapatid din. Pero mapaglaro ang tadhana. Sa isang iglap lang at sa hindi nila inaasahan ay nagkaroon ng sakit si Fritz na kalaunay ikinamatay nito. Lubos na nalungkot ang pamilya pero naging matatag sila. Hindi nila hinayaang malulung sila sa lungkot dahil sa pagkawala ng pinakamamahal nilang ama hanggang sa sumapit ang 10 taon. Malalaki na ang anak ni Vanjie at tumatanda na rin ito. Hello pa, kumusta ka na? Tanong ni Vian sa puntod ng kanyang ama. Naglapag sila ng mat sa lupa at may dala silang mga pagkain. Ang dali ng panahon, no? That anniversary na ni Papa, Ma.
Saad ni Fiona. Oo anak, kayo rin, lumalaki na kayo. Itong si Ven, lumalaki na rin ang mukha. Nagtawanan ang mga anak ni Vanjie. Ganon ang bonding nilang mag-ina at ngayon, tanggap na rin nila ang pagkawala ng kanilang ama. Mas nagpapasalamat nga sila dahil hindi na ito nagtiis sa sakit. Pa, mahal na mahal ka namin. Okay lang kami rito, kaya sana ikaw, okay ka lang din dyan. Saad ni Vien sa puntod ng ama. Lumapit si Vanjie sa kanya at hinaplos ang lapida ng asawa. Oo ma, ako ang mag-aasikaso. College student na si Vian at nasa high school naman ang tatlo niya pang kapatid. Napakadali ng panahon. Teka, sali kami. Tumatakbong lumapit sina Ven, Finn at Fiona. Magkahawak kamay na pinagbamasdan nila ang puntod ng ama. Mahal na mahal ka namin, Papa. Mas mahal ko si Papa, no? Oh, tumigil na kayo sa ganyan. Mas mabuti pang kumain na tayo roon. Uy, yan ang gusto ko. Halina kayo. Masayang umupo ang pamilya at sabay silang kumain ng kanilang dalang pagkain. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Hindi mo alam kung hanggang saan ka lang at hanggang saan pa ang lalakbayin. Ngunit ang mahalaga ay magsumikap ka at maging matatag para sa iyong mga mahal sa buhay. Wakas!